Good evening, everyone. Welcome to my vlog. Tonight, we are going to discuss another interesting topic, which is the sahod. Okay po. Magkano po ang sahod dito sa Vietnam? But before that, gusto ko munang sabihin sa iyo ang oras dito. Ang oras dito ngayon ay 11:23 ng gabi. So, 1 hour delayed po dito sa Vietnam compared po dyan sa Philippines. So now, proceed na po tayo doon sa ating topic. Ang sahod dito sa Vietnam, nagre-range siya from like $1,000 up to $2,000. Depende po sa school. Pero most of the schools na nandito sa Vietnam, yun yung talaga yung basic salary nila from 1,000. Ang iba nga may 900 or 800. Pero libre na yung accommodation mo, tapos nagpo-provide din sila ng motorcycle na magagamit mo kapag pupunta ka sa school mo, yun. Then, if mayroon kang company or mayroon kang company na sponsored sa'yo, expected talaga na mababa yung sahod mo kasi yung school, doon nila ibibigay yung sahod sa company mo, then yung company mo naman ang magbibigay ng sahod mo. Tapos ang sahod dito sa Vietnam, in every 15th day of the month. For example, kung nakapasok po kayo ng trabaho, like na-hired kayo, like, lagay na natin mga January 15. So, January 15, February 15 nyo po ma-receive yung sahod nyo. Pero, hindi kasali ang February 1 to 15. Yung ma-receive nyo lang is yung sahod mo from January 15 until January 31. 31 ba? So, yun. Tapos, pagkarating ng March 15, ang ma-receive mong nasahod ay sa February mo na yan. Like February 1 up to February 28. Yun. Whole month na siya. So, yun yung sahuran dito in every 15th day of the month. Iba dyan sa Philippines kasi dyan is in every 5th day or 20th day or ang iba nga, kinsina, di ba? 15 and 30. Puro dito, isang beses lang magsahod in every 15th day of the month. Kaya kailangan mo talagang magtipid-tipid kasi 15 days ka rin maghihintay ng sahod mo. So now, babalik natin kung mayroon kang company, yung mayroong nag-sponsor sa na company, expected talaga na hindi mataas yung sahod mo. Kasi yung company naman ang magbabayad ng accommodation mo. Then, may mga schools dito na libre yung lunch. So, yung gagastusin mo lang ay yung breakfast at saka yung dinner. Tapos, if wala kang company like directly hired ka from the school, syempre, malaki-laki yung makukuha mo. At the same time, ang school ang magpa-process ng yung working permits kasi sila yung employer mo. All you need to do is to prepare all your legal documents. So, nabanggit ko na sa previous vlog ko yung yung mga legal documents na kailangan natin i-prepare. So, yun. So, kailangan mo ding kumuha dito ng TRC. Ano po ang TRC? So, yan. Tingnan nyo lang dyan. Yan po ang TRC. Then, ang school po yung employer niyo po ang mag-process ng WP or your working permit. Yan, working permit. So, yun, sinabi ko na kung may company ka, sila yung magsusolder sa'yo ng plane tickets mo from the Philippines going here in Vietnam. Pero yun nga, huwag kang mag-expect na mataas yung sahod mo kasi sila yung nagbabayad ng accommodation mo, yung rental mo sa iyong titirhan. Yun, yung company ang magbabayad. Then, working days dito from Monday to Saturday, sa Saturday morning. Depende sa school. Mayroon din mga schools na working days ay Monday to Friday lang. So, mayroon kang 2 araw na relax mo yung Saturday and Sunday. Pero most of the schools here in Vietnam, may pasok from Monday hanggang Saturday. Pero sa Saturday, half day lang. Kapag mayroon ka ng work dito, tapos nag-sign ka na ng contract mo, stricto dapat basahin mo mabuti yung laman ng kontrata kasi minsan yung kontrata dito is napakahaba talaga ng laman. I mean, yung contents niya like may 15 pages, may 16 pages. So, kailangan mong basahin. Mayroon siyang English translation. So, Vietnamese yung ginamit nila na lingwahe doon or yung mga words na ginamit nila doon. Then, mayroon siyang English translation. Pero, if ever na mayroong discrepancy, like, yung English, yung Vietnamese ang mag-prevail. Like, parang walang bisa yung English translation niya kasi yung talagang mag-prevail
is yung Vietnamese na language na sa contract. So kailangan mong basahin kasi may mga kontrata din na kung hindi mo feel, huwag mong ituloy. Actually, good news, mayroon na pong nag-reply sa mga in-applyan ko, then may nag-send na po sa akin ng contract, but hindi naman po sa namimili pa ako or choosy pa ako. Binasa ko po yung contract at hindi ko nagustuhan yung contents ng contract kasi in every action talaga mayroong mga sanctions, deductions kahit late ka ng isang minuto, ganun. So, parang nabasa ko yun ng buo yung contract doon. Lahat parang deductions yung laman, mga don'ts ang laman, parang ang bigat-bigat kapag inano mo. Parang so, syempre kasi sila yung employer natin, so lahat siguro yung contents ng contract ay pabor sa kanila, pero naisip ko, hindi ko muna to tatanggapin kasi mayroon akong hinihintay ding ibang school na mag-hire, so i-compare ko muna. Pero hindi pa ako choosy. Parang ano lang po, para akong ano bang tawag dito? Parang hindi ako confident na magturo doon kasi parang natatakot ako. No, kasi if ever na mayroon kang may sablay kang ganyan sa pagtuturo mo, automatic i-dismiss kanila sa work mo. Then if ever na mayroon kang mga lapses ganyan, you need to pay. Kailangan mo magbayad sa kanila ng ganitong amount, ng ganyang amount. So yun yung nabasa ko doon. So iba-iba yung kontrata ng mga school, depende sa schools kung ano yung gusto nila. So mayroon na based experience ko, yung may dalawa na pa akong kontrata na nabasa. So na-compare ko yung first contract. So iba yung laman, medyo friendly siya sa mga teachers kasi parang 50-50 siya hindi siya one-sided. So mayroon namang yung isang kontrata na nabasa ko, parang one-sided lang siya, parang pabor lahat sa school. So para kang robot talaga. Then sabi pa doon sa contract na kapag mayroon kang damage sa mga properties, kailangan bayaran ng teacher. Hindi sinabi doon na parang hindi na-discuss ng masyado about sa damage. Parang ganun lang sinabi, kapag may damage sa property, kailangan bayaran ng teacher. What if like hindi siya human failure or hindi siya negligence ng teacher tapos ng damage siya? What if ganun? Babayaran ba natin yan? Tapos at the end of the year, lahat ng mga provide ng school or ng center sa'yo ng mga materials, kailangan mong bayaran. Yun. At the end of the year, yun yung nabasa ko. Kaya parang kaya nga nandito tayo nagtatrabaho tapos kala natin free yung mga materials na gagamitin or mayroong mga equipments na ipoprovide sa'yo, ganun. Kasi nasa school ka nila nagtuturo, pero at the end of the year, kailangan mong bayaran yun. Yun yung contents ng contract. Kaya hindi ko tinanggap. Natakot po ako. So, as of now, meron pa akong hinihintay na ibang paaralan po na mag-contact. Meron naman nag-email sa akin tapos nag-promise sila na meron akong upcoming interview with the school head and some staff nila sa school. So yun na lang po yung hinihintay ko. Marami talagang paaralan dito, so mayroon talagang chance na ma-hire ka, but you need to be careful kasi yun, may mga paaralan talaga na sobrang stricto nila. At when it comes to sahod naman, iba-iba yung sahod. Like, kung tayo, Filipino teachers, yung sahod natin is mababa kumpara doon sa mga ibang lahi, yung mga mapuputing lahi. So medyo may mga paaralan na nagsasahod sa kanila ng mas mataas kumpara sa atin. So hindi pantay yung sahod dito. So yan. So sa isang buwan, dapat magkaroon ka ng at least 100 hours na kumpleto yung pagtuturo ng 100 hours in a month. Pero depende din sa school. Pero mostly kasi sa mga kontrata na nabasa ko, nire-require nila talaga dapat 100 hours a month. If mag-i-exceed ka dyan, meron naman ding mga paaralan na magsasahod sa iyo ng overtime. Meron din naman overtime at dollar yung sahuran dito, dollar. Tapos yung dollar, so pwede mo siyang ipa-change mo siya to Vietnamese dong. So from dollar to Vietnamese dong. So dollar po dito ang sahuran. Then kung maitatanong nyo, per hour ba or per period ba dito ang sahuran? So, then, ang sahuran po dito, mayroong per period, mayroong din per hour. So, ang one period is equivalent to 35 minutes. Yan. So, pero yung ibang paaralan, mas prefer nilang magsahod ng per hour. So, dapat, kung mayroon ka na ma-accumulate na sa isang buwan, like, may accumulated ka ng 100 hours o more than 100 hours, yun yung i-compute nila. Tapos, kung ano yung kasunduan nyo, like 100 hours lang yung ibibigay mong service sa kanila sa pagtuturo mo,
then mayroon ka ng $1,000 if in case na $1,000 yung sahod mo a month. Pero kung mag-i-exceed ka, yung oras na yon babayaran din ng school sa'yo per hour. Iko-compute yun, tapos per hour yung bayaran. So, ganun siya. So, again, basahin mabuti ang kontrata at i-internalize. Then, pwede ka namang magbigay ng comments mo sa school head or sa sino man yung nagbigay ng kontrata sa'yo. Tanongin mo lang kung if allowed ka bang magbigay ng comments or suggestions. Kasi sa akin, yung personnel na nagbigay sa akin o nag-email, tinanong ko siya if pwede ko bang maibigay ko din yung suggestions ko, yung comments ko at saka questions ko doon. Tapos open naman sila sa ganong bagay kasi may mga schools naman na they love to accept suggestions, comments like that para mas ma-enhance nila yung contract nila. So ganun lang guys. So if mayroon kayong katanungan, please comment down below at i-discuss natin yan next vlog natin. So sa next topic din natin ay tatalakayin natin ang mga pagkain dito sa Vietnam. Kung ano-ano yung klaseng mga pagkain dito na na-try ko na at ano yung lasa. So just follow my page and YouTube channel. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.